Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga subscribers na nakatutok ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. 30 years old, may asawa at nakatira dito sa Bagong Baryo, Caloocan City. Maaga akong nag-asawa, 21 years old ako nang pinakasalan ko si Rowelyn. Na 8 taon ang tanda sa akin. May iba akong gustong babae noon pero napikot ako. At nakabuntis kaya napilitan akong panagutan na lamang yon. Ayaw ko naman kasing maging irresponsable tulad ng ama ko. At sa awa naman ng Diyos ay unti-unti kong natutunang mahalin ang aking asawa. Samantala, madali naman akong nakakuha ng magandang trabaho kaya makalipas lamang ng 2 buwan ay nagpasya na kaming bumukod ni Rowelyn. Okay naman noong una ang pagsasama namin pero hindi nagtagal at naging demanding na ang aking trabaho. Kumakain ng malaking oras at minsan ay itutulog mo na lang. Kailangan mo pang siputin ang trabaho mo. Bilang paghahanda sa kabuwanan ni Rowelyn, 5 buwan pa lamang bago siya manganak ay inihatid ko na siya sa aking mga biyanan upang makatiyak na may titingin sa aking asawa habang ako ay nasa trabaho. Mahirap para sa isang nagbubuntis ang hindi mapagtuunan ng atensyon, lalo na't panganay namin ang kanyang iluluwal. Sa kabilang banda ay bumalik ako sa aming inuupahang bahay dahil malapit yon sa aking trabaho. Sa panahong hindi ko kapiling si Rowelyn, tanging adult sites at ang aking kamay lamang ang aking kaulayaw sa gabing malamig. Takot naman akong mag-beer house kasi baka makakuha pa ako ng sakit. Kaya tiyaga-tiyaga lamang at tuwing weekends na lamang ako nakakabisita sa aking asawa. At kahit paano ay nagagawan pa rin ni Rowelyn na paligayahin ako kahit nabuntis siya. Pero Papa Dudut, sa minsang pagbisita ko sa aking asawa, makatapos ang isang napakasarap na romansa ni Rowelyn ay kinausap ako ng aking biyanan hinggil sa kalagayan ng aking isa sa mga hipag. 5 kasi silang magkakapatid ni Rowelyn at puro yon babae. Lahat sila kasama na ang aking asawa ay nabiyayaan ng magagandang itsura. Pero syempre si Rowelyn ang pinaka the best. Mabalik tayo. Ipinakiusap sa akin ng aking biyanan na kung pupwede ko daw maipasok ng trabaho sa aking pinapasukan ng isa sa mga kapatid ni Rowelyn. Si Mayra, pangatlo sa kanilang magkakapatid. Syempre biyanan ko yon kaya mahirap tumanggi, baka magtampo ang mga matatanda. Kaya pumayag akong tulungan si Mayra na makapasok sa aking pinagtatrabahuhan. At dahil malayo ang lugar nila sa pinagtatrabahuhan ko ay nagkasundo na lamang kami. Natulungan ko si Mayra na makahanap ng upahang dorm o bed spacer malapit sa opisina. At dahil noong mga panahong yon ay naghahanap ng bed spacer ang kapitbahay kong dalagang matanda, ay agad ko nang pinareserve ng space si Mayra, lalo na noong matanggap siya sa trabaho. Papa Dudut, mabait si Mayra, matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Nagsabi din siya sa akin na botong-boto siya sa akin para sa kanyang ate Rowelyn. Dahil doon kaya naging close kami. Palagi ko siyang hinahatid sa kapitbahay kung saan siya nagbe-bed space. Minsan si Mayra mismo ang dumadalaw sa akin. Pero Papa Dudut, dahil sa sobrang closeness namin ng hipag ko, ay hindi ko namalayang unti-unti na akong naaakit sa kanya.
hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili na pinagpapantasyahan ko na si Mayra. Siya ang pumapasok sa isipan ko habang pinapaligaya ko at ine-explore ang aking katawan. Hindi niyo naman ako masisisi kung maglakbay ang aking diwa sa itsura ng aking hipag. Morena si Mayra pero ang kinis ng balat niya. Mga malaking dibdib na naguulugan sa paglalakad. Ang ganda rin ng hugis ng kanyang balakang. Papa Dudut, nagpasikot-sikot ang aking imahinasyon. Katali ko ang aking hipag, ang hindi mapigilang pagpapantasya sa mukha ni Mayra habang inaayuda ko siya ng aking armas. Nagpatuloy ako sa ganitong eksena hanggang sa mapagtanto ko na lamang sa aking sarili na hindi na sapat ang pagpapantasya para mapagbigyan ng init ng aking laman. Hindi ako noon nakatiis at binasag ko ang pader na nakapagitan sa amin isang araw habang minamaneho ko siya pauwi sa kanyang bed space. Nagbukas ako ng isang usapin na sa tingin ko ay interesante para sa kanya. Jackpot ako at napukaw ko ang atensyon niya. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay masigla na ang aming usapan. Samut-sari ang tinakbo ng aming usapan sa paminsan-minsang pagkambyo ko ay nasasagi ko ang kanyang tuhod na otomatikong nalilingon ko at namamalas ang kanyang magandang legs na hindi kayang ikubli ng kanyang miniskirts. Ang kinis at talagang nakakatakam. Nabuhay din ang aking armas at nagsimula na itong pumiglas sa ilalim ng aking pantalon. Sa wakas ay narating din namin ang bahay kung saan siya nagbe-bed space. Pero dahil sa meron na ongoing fumigation sa loob, kaya nagpasya na lamang muna kami na magpalipas muna sa aking bahay. Pagdating doon ay agad akong nagpalit ng damit habang si Mayra ay nagpresentang umorder ng aming pagkain gamit ang isang delivery app. At habang hinihintay ang aming pagkain ay nagkwekwentuhan muna kami ni Mayra. Hindi ko maiwasang maakit sa aking hipag dahil napakaganda niya noong araw na yon. Hindi halata sa kanya na pagod sa trabaho. At hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanyang hita na sobrang kinis. Partida na hindi pa siya nakasuot noon ng stockings. Samantala hindi namin namalayan ang oras hanggang sa ma-realize naming pareho na 11:00 na ng gabi. Nagboluntaryo na akong ihatid si Mayra sa bed space niya pero tumanggi siya at sa halip ay nakiusap na lamang siya na doon na lamang sa bahay ko magpalipas ng gabi. Agad naman akong pumayag at pagkatapos ay nagpasya na siyang maligo kaagad. Inarap din niya ang pambahay na damit at underwear ng asawa ko at agad ko naman siyang pinagbigyan. Dumating ang oras ng pagtulog at nag-volunteer na akong matutulog sa sala habang si Mayra ay sa kwarto na matulog. Pumayag naman siya noong una at doon ay nagtungo na sa kwarto at doon nagsara ng pinto. Habang ako naman ay naiwan para maglinis ng aming pinagkainan at para maligo na rin bago matulog. Mamayang kaunti pagkalabas ko ng banyo ay agad ako nagsuot ng brief. Pagkatapos ay shorts. Hindi ko gawing magsuot ng pangitaas na damit dahil gusto ko na maging komportable ako sa pagtulog. Matutulog na sana ako nang muling lumabas si Mayra sa kanyang kwarto at inaya niya akong manood ng pelikula sa internet. Noong time na yon ay may trending na pelikula yung movie na 365. Alam ko na pamilyar kayo sa palabas na yon. Para siyang love story na erotic in nature. Nagaya siyang manood, total ay Sabado naman kinabukasan, kaya okay lang kahit na mapuyat kami. Habang sineset up ni Mayra ang aking smart TV ay kumuha naman ako ng 4 na cans ng beer at kaunting snacks ng soft mamon, peanuts na nasa garapon at potato chips na binili ko 2 days before. At yon ang nilatag ko para kainin namin habang kami ay chill na nanonood. Samantala habang nasa kalagitnaan na kami ng pelikula kung saan ay may erotic scenes ay bigla akong kinalabit ni Mayra sa balikat at natatawang sinabing, "Tigang na tigang ka na Kuya Rico." Napahigik-hik na lamang ako. Buntis kasi ang kapatid mo kaya tiis-tiis muna ako. Sagot ko naman sa kanya. Anong ginagawa mo kapag nakakaramdam ka ng, alam mo na,
Pilyang tanong niya sa akin. Nagets ko naman ang kanyang ibig sabihin. Siyempre walang katapusang Mary Palm, sagot ko. Napahagikik naman siya sa English translation ko ng isang aksyong gumagamit ng palad. Mamayang kaunti ay may tinanong ulit siya sa akin. Nasubukan mo na bang maghanap ng panandaliang aliw sa ibang babae maliban sa asawa mo? Bakit mo naman ay tanong yan? Tanong ko kay Mayra. Isusumbong mo ba ako sa ate mo kapag inamin ko sa iyo na oo? Natry kong gumamit noon ng ibang babae kahit nakasal na kami ni Rowelyn. Siyempre walang involved na relationship, kumbagay nagparaos lang ako. Pero hindi ko ipagpapalit ang kapatid mo kasi mahal ko siya. Paglalahad ko sa kanya. Napangiti lamang si Mayra sa akin at ngiting nangaakit yon. Napalunok naman ako nang magkatitigan kami. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa panonood ng pelikulang 365. Sa panakaw-nakaw na panonood ay pilit kong binibistayan ang katawan ng hipag ko. Sinilip ko sa bandang gilid niya ang kanyang dibdib. Bagamat malaki ay tirik na tirik, kapos palad ika nga. Nararamdaman ko na natatangay na si Mayra sa palabas. Medyo bumibigat na ang kanyang paghinga. Manaka-nakang nagkukuyakoy siya. Isang senyales ng mga matatanda kung nagiinit na ang isang tao. Sa likod ng pagkatalo ng isip ko kung sasamantalahin ko ba ang pagkakataon. Sa likod ng pagwawala ng aking armas sa aking suot na short. Ay parang may isip na kumilos ang aking mga kamay at dumantay ito sa kanyang braso at humimas. Napapikit si Mayra. Nagwagi na ang kamunduhan sa aking isip. Dahan-dahan kong inilapit ang aking katawan sa kanya upang ipadama ang init ng aking nararamdaman. Inilapit ko ang aking labi sa kanyang tenga at hinagod ko ito ng aking labi at manakanakang paglabas ng aking dila. Biglang pumihit paharap si Mayra sa akin at hinabol ng kanyang labi ang aking mga labi. Sa pasimulay padampi-dampi na may diin at pabuka-buka ang aming mga labi. Hanggang sa hindi ako makapagpigil at kinayumos ko na ang aking labi sa kanyang labi at ipinagalugad ko ang aking mga dila sa kanyang bibig hanggang sa matagpuan ang kanyang dila. Nagsabong ng husto ang aming dila. Nagpalitan kami ng laway at ginalugad ng dila ko ang kanyang gilagid. Inespada ng aking dila ang kanyang mga labi. Nakaramdam ako ng sobrang excitement na maangkin ang aking hipag. Ang mailabas ang ilang buwang init ng aking puson sa pamamagitan ng pagpasok ng aking armas sa kanyang mahalimuyak na bulaklak na nag-aanyaya. Isang malaking kahangalang kung ito ay palalampasin ko. Inakay ko siya papasok sa kwarto at hindi kami kaagad humiga. Patayo kaming naghalikan. Mga kamay namin ay gumalugad na sa aming buong katawan. Inisa-isa naming hubadin ang aming mga damit hanggang sa kami ay wala ng saplot. Tumutusok ang aking armas sa kanyang puson. Bumababa ang aking manghalik sa kanyang lieg at impit na ungol ang kanyang sukli. Alalay ko siyang inihiga sa kama habang aking mga labi ay paparating na sa kanyang dibdib na napakalaki. Aking kamay ay dumadaus-os sa kanyang bulaklak habang ang aking labi ay kumakagat-kagat sa tuktok ng kanyang mga bundok. Makailang beses kong naramdaman ang pagdaloy ng nektar sa bulaklak kaya wala na akong inaksaya pang panahon. Sa unang paglusong ko ay batid ko na hindi na siya birhen. Ngunit may kasikipan pa. Damang-dama ko sa gilid ng aking armas ang pagkayas sa dingding ng kanyang bulaklak at pagngiwi ng kanyang muka. Isinagad ko ng husto ang pagbaon. Sa bawat indayog ko ay napapasunod ang kanyang balakang. Nawala na ang ngiwi sa kanyang muka at nang magtama ang aming mga mata ay nginitian niya ako at sinabing napakasarap daw ng aming ginagawa. Hindi niya daw naranasan ang kalakihang taglay ng aking armas sa armas ng kanyang boyfriend. Pabilis ng pabilis ang aking pag-indayog at kahit anong pagpupumilit ko na patagalin ang pag-indayog ay dumating din ako sa aking rurok papadudot
Sa ilang segundo ay naramdaman ko ang hiwaga ng langit. Samantala muling nagtagpo ang aming mga labi. Nagsalubong muli ang aming mga dila, ang sarap sa pakiramdam. At dahil sa kaya ko pa, kaya nagdesisyon kami na mag second round. At doon ay bumigay todo na si Mayra. Iba't ibang posisyon ang aming ginawa at sa bawat salpukan ng aming mga alaga ay nagiging maingay siya. Walang sawang sinasambit niya ang sarap na nararamdaman niya. Makailang beses pa siyang nakarating sa langit bago muling dumating ako sa pangalawang rurok ng langit. Nagpa siya akong hugutin muna ang aking armas, gayunpaman ay matikas pa din. Tansya ko ay kaya ko pang baka 3. Habol hininga kaming nakahigang magkatabi. Inunan niya ang aking braso at ilang minuto pang lumipas ay hinawakan niya ang aking armas at pinisapisa. Hinalikan niya ako sa aking tenga pababa sa aking liig. Nagtagal siya sa aking dibdib tapos ay pinunterian na niya ang jackpot. Hindi na niya yon binitawan at napakasarap ng aking pakiramdam. Lalo na't nararamdaman ko sa dulo ng aking armas ang kanyang hininga. Hanggang sa muli akong sumabog sa pangatlong pagkakataon. Pagkatapos noon ay ako naman ang naglakbay sa kanyang katawan. Paibaba sa kuweba ng bulaklak. Napaungol si Mayra at isinigaw na niya ang aking pangalan habang hinahatid ko siya sa rurok. Hindi nagtagal ay nakaraos din siya at kami ay nagpasya ng matulog. Umaga na nang kami ay magising para kaming mag-asawa kung mag-asikasuhan. Walang usapang namumutawi sa aming mga labi sa bawat gabing lumipas na magkasama kami naging ritual na namin ang pagtatalik bilang pampaantok. Bagamat gami-gabi ay niyayari ko si Mayra ay hindi ko nabago ang kaugalian namin ni Rowelyn na tuwing bibisita ako ay pinagpapala ng kanyang labi ang aking armas. Habang ang boyfriend naman ni Mayra ay hindi niya pinagdadamutan. Halos pamasak butas na namang ang dating ng boyfriend niya, pantapal sa relasyon na aming tinatago. Sa bawat gabi ay iba yung ligayang dulot ng pagsasanib ng aming katawan ni Mayra. Wala kaming takot at bukas isip na nag-eksperimento sa pagtatalik. Tumigil lang ang aming sexcapade ng mga anak si Rowelyn at bumalik na siya sa aming bahay. Bagamat hindi naman maituturing na pagtigil kasi hanggang sa ngayon ay nagtatalik pa rin kami ni Mayra kapag may pagkakataon at sa sobrang pananabik namin sa isa't isa. Minsan bunga ng pananabik namin sa isa't isa ay nagawa naming magparao sa loob mismo ng banyo ng biyanan ko nang minsang ipasyal ang aking pamilya sa kanila. Makailang beses din niya akong dinalaw sa opisina ko at kapag merong kaming chance ay tumutungo kami sa fire exit at doon kami nagtatalik. Alam kong mali ang ginagawa namin ni Mayra pero hindi ko talaga mapigil ang aming sarili. Lalo na kapag wala ang asawa ko. Tanggap naman namin na hanggang sex lang ang lahat. Siguradong marami ang manghuhusga sa amin pero ayos lang. Ang importante ay masaya kaming lahat sa aming ginagawa. Ngayon ay siguradong tatanungin ninyo ako paano kapag nalaman ng asawa ko na nagtataksil ako. Bahala na. Basta gagawin pa rin namin ni Mayra ang lahat para manatiling sekreto ang aming ginagawa. Hanggang dito na lamang po at sana'y mapili po ninyong i-upload ang aking kwento. Maraming salamat and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Rico. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories.
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.